The water level in Pantabangan Dam in Nueva Ecija continues to drop to 174.37 meters. Pag-asa said this is already below the 177 meters critical level of the dam. To get more information about this, we have Mobile Journal Francis Orsio reporting to us live from Pantabangan, Nueva Ecija. Hey, Francis. Hi, Angelo and Angela. Good morning. Yes, Francis, para muna sa mga hindi nakakaalam, no, saan bang probinsya nagsusupply ang Pantabangan Dam? Angelo, itong Pantabangan Dam na situated sa Pantabangan, Nueva Ecija ay nagsusupply nga ng irrigation dito sa buong Nueva Ecija kasi since itinuturing itong rice bowl of the Philippines and at the same time isa sa pinakamalaking rice producer sa bansa. So itong Pantabangan Dam ang nagsusupply para dun sa mga sakahan. And at the same time, itong Pantabangan Dam din ay nagbibigay din ng kuryente. Kaya ito yung mga ilan sa pangunahing benepisyo mula sa nakuha natin sa Pantabangan Dam. So it's good that you mentioned that na nagbibigay din ito ng supply ng kuryente natin, itong Pantabangan Dam. So paano ito makakaapekto nga dyan, yung power supply generation? Can you tell us more about that? Yes, Angela, itong power supply generation nga dahil nga sumadsad na ito sa critical level kasi according sa ibang reports and sa expert din, itong Pantabangan Dam ay kayang makapag-supply ng 120 megawatts kapag nandun siya sa 207 meters o lagpas nga dun sa minimum operating level. And dahil nga ngayon sumadsad na siya, apektado talaga nito yung mga ibang residente na umaasa doon sa power generation na nakukuha nga doon sa Pantabangan Dam. And ang pinakamalaking epekto din dito, syempre, yung mga sakahan, lalo na malaki dito o libu-libong ektarya ng sakahan dito sa Nueva Ecija, nakaasa doon sa patubig na ibinibigay ng Pantabangan Dam. Francis, I'd like to ask, no, kasi alam mo naman, mga tao, minsan madami mga chismis yan, di ba? Pero ito, baka first hand, nakita mo ito or you have first hand information na is it true yung dahil sa napakababa ng water level sa dam, may town daw, may old town? Yes, Angelo. Actually, itong lumang bayan ng Pantabangan Dam ay lumitaw na nga after 4 years yan kasi yung pinakahuling pagkakataon na nakita natin yan ay taong 2020 pa. Okay. And since 1974, noong itinayo itong Pantabangan Dam, or yung dahil artificial lang kasi ito, dahil pinasabog yan yung itong lumang bayan ng Pantabangan Dam para imbakan ng tubig. And since 1974, ito pa lang yung 4 na beses na nakita natin yung lumang bayan. So kung makikita nyo sa mga pictures, nandyan yung mga sementeryo, tapos kita na rin yung krus na nasa gitna ng lawa or yung Pantabangan Lake. Yung krus na yun daw yung St. Andrew Parish na dating ang simbahan na gumuho din. So ayun nga, pang-4 na beses yan nakita natin since 1974. Wait, Francis, balikan ko lang yung sinabi mo, may sementeryo. So are you saying na meron pang nakalibing? May nakalibing pa doon? Actually, Diego, hindi na yun na pinaglilibingan ngayon kasi nga itinuturing na nga itong Pantabangan Dam or dito na talaga nag-iimbak ng tubig para dito sa Nueva Ecija. So itong lumang sementeryo na ito, dati pa ito. So yung mga, syempre nakalibing doon. Yung mga nakita natin mga lumang nicho ng sementeryo. I'd like to clarify, Francis, what I meant was kung meron pa yung mula, may nakalibing na katawan pa mula from before doon. Angelo, hindi tayo sigurado kung meron pa bang mga labi ng katawan doon sa sementeryo kasi hindi pa natin yun na-clarify dito sa LGU ng Pantabangan. Kasi kaya ako lang natanong dahil water source yung area na yan, di ba? Tapos kung meron, baka may contamination. Anyway, Angel. Hindi, tanong ko lang din tungkol nga dito sa biglang umusbong ulit na Old Town dyan sa may Pantabangan. Nakita ko nga yung drone footage niyan, kitang-kita. Pero yung mga daw dyan, yung mga tao pumupunta tuloy at nagko-conduct ng kumbaga parang binibisita yung Old Town na yan. So ano ba yung kumbaga paalala doon sa mga tourists and locals din na gustong makiusisa doon sa Old Town na nagpakita muli? Dahil sa baba ng level ng water dyan. Yes, Angela, nung nakausap na natin yung mga ilang residente dito sa Pantabangan ay mismong sila din yung nakakita yung pagdami ng mga turistang pumupunta dito kasi may mga hindi taga Pantabangan or hindi taga Nueva Ecija. Talagang sinasadya ito para puntahan daw yung Pantabangan Dam kasi nga isa to daw sa mga tourist attraction dito sa bayan ng Pantabangan. So yung mga paalala syempre natin
ay patuloy na pangalagaan at huwag magkalat doon sa area, lalong-lalo na source to ng tubig, yung Pantabangan Dam, and ginagamit ito para doon sa irigasyon and inaasahan din for power generation, yung talagang pagkakalat doon sa paligid yung iniiwasan natin. And at the same time, syempre, hindi din ganun pinapayagan na dumagsa yung mga tao kasi may mga security din from the National Irrigation Administration na nag-aabang bago pumasok doon sa area ng Pantabangan, and talagang hindi hinahayaan na dumami yung mga tao. So sa ngayon, pupuntahan natin yun mamaya at sa mga susunod dating balita, makikita natin yung pinaka-actual situation doon sa Pantabangan Dam. Mag-iingat ka din doon kasi may mga safety concerns din Yes, diba? oo. Pero Francis, ano bang plano ngayon now that the water dyan sa may Pantabangan Dam ay talagang bumababa na, malapit na sa critical level? Anong plano nila? May plano ba silang i-reduce yung water supply ng mga towns nearby? Or sila ba ay magko-conduct na ng cloud seeding, pampadami, no? Pa-increase ng tubig dyan sa Pantabangan Dam? Angela, isa sa mga intervention measures na base sa nakausap natin sa Pag-asa, yung pagtigil sa irigasyon para doon sa mga sakahan para hindi talaga tuluyang sumadsad doon sa critical low level itong Pantabangan Dam. Kasi sa ngayon, nasa 174.37 meters itong Pantabangan Dam. So yung 171 meters na critical low level, yun yung iniiwasan nila. Kaya may mga ilang bahagi ng sakahan dito sa Nueva Ecija, yung ititigil na yung irigasyon, yung patubig doon. And dahil nga yung gayong unak na banggit, apektado na rin yung power generation, may mga ilang areas nga din na hindi na nabibigyan ng kuryente. Okay, sige. Okay. Patuloy kami makipag-ugnayan sa iyo regarding sa balita na yan. Maraming salamat sa iyo. Sa ating mobile journalist na si Francis Orcio, live from Pantabangan, Nueva Ecija.